Hello Earth Signs! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So reading ito for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Start na natin ng reading. Bago ko simulan, i-ring ko lang itong bell. Hopefully, ay makuha ko yung energy mo. By the way, i-cleanse ko muna ang aking space. So, i-lower mo na lang ang iyong volume kasi medyo maingay ito. Okay? Okay, so hopefully i-like mo itong ating video. Mag-subscribe ka kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Pwede mo ako i-follow sa TikTok din guys kung gusto mo mag-avail ng mga products na ginagawa namin and mga pampaswerte at mga pang protection pa yon. And lahat ng products ay blessed and cleansed. Okay? So example, itong mga suot ko yan. Yan. So, start na natin. This is for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. For Earth sign, please. For Earth sign, please. Okay, let's start your reading Earth sign. Okay. What do we have here for Earth sign? Four of Wands is here. By the way, hindi ako nagbabasa ng reversal, but sasabihin ko kung kailangan siyang basahin ng reversal kasi mararamdaman ko yun if it is in reverse. Queen of Coins is here and the Eight of Swords is here. Okay, meron kang mga hindi pa nakikita ngayon with regards sa iyong career. Like, maybe it is something very beautiful pero may blocking or naka-block or hindi ka pa completely sure. You know, but the way I see this, magiging maganda. It's like, maybe something or maybe the universe is pinoprotektahan ka ngayon. Para, either they are protecting you or guarding you. Okay? Or it's like a surprise. Alam mo yun, may sorpresa ang universe for you. Alin man doon eh. Kasi maybe there's something na very stable, very beautiful, na naghihintay para sa'yo. And it's like they are giving this to you. Pero gusto nila sorpresa. So this will be something na very big para sa'yo. Okay? Malaki itong surprise na ito for you pagdating sa money, pagdating sa career, pwedeng ganon, na parang sa ngayon, hindi mo pa nakikita yung ganda. Okay? Pwedeng sa ngayon, yun nga, either pinoprotektahan ka, so yung mga maliliit na detalye, hindi mo na sinasabi sa'yo, or pwedeng, it's a surprise. Alam mo yun, it's something big na parang hindi mo ito dapat maranasan ng pakonti-konti. Dapat maranasan mo ito ng malakihan. Ganun yung energy. Because this is a surprise. This is a gift for you. The way I say this, alam mo, the Eight of Swords is something very beautiful. Na ngayon, alam mo sa reading na ng pagta-tarot reading, this is the only time na naramdaman ko yung energy ng Eight of Swords as something very, alam mo yun, nakakakilig, na nakakagulat, na parang, yun nga, parang, hindi dapat ganito. It's like dapat this is a negative card. So, yung iba sa inyo, pwedeng, kung ano man yung surprise sa'yo, pwedeng there's a negative muna na mangyayari, na maybe there's a problem muna na mangyayari na, pero behind that, it's like, very beautiful talaga na inahanda para sa'yo. And the way I see this, look at this. Behind this woman is like, it looks like an eye. Para siyang mata, no? And the woman is like, this is the universe protecting you. And so as the swords, no? Andito sila para protektahan ka. Na parang, or
Alam mo yon, 'di ba ah, when you give someone a surprise, gusto mo ipikit muna niya yung mata niya. And when you close your eyes, or sabihin na nating blindfold ka, or yung tinakpan yung mata mo, 'di ba may mga times na ikaw ay nadadapa, di mo makita madilim hindi mo nakikita na may surprise pala, na may something palang naghihintay sa'yo. So, pwedeng yung iba may pagbagsak pa na nangyayari ngayon, pero with regards to the Four of Wands, this is like the surprise, yung pintuan na unti-unting nag-open dito, and surprise is a very beautiful surprise para sa'yo. And I feel like it has something to do sa iyong career, lalo na the Queen of Coins is here. So, napakaganda nito actually, Earth sign. And alamin natin, tell me more for Earth sign, please. For Earth sign. Wait lang. Ano lang muna kita. Bibitinin kita saglit about that surprise, no? Kunin natin yung energy ng person mo. Of course, this is a love reading, so kukunin natin ang energy ng person mo. Bibitinin natin ikaw sa pagdating sa surprise. Who is this person that you're dealing with? Earth sign, please. Spirit guys, angel guys. You do have here the Magician, the Five of Wands. So, Five of Swords, actually nagpakita na to kanina. Five of Swords is here. The Magician, the Five of Wands. Okay, there's, I don't know, alam mo, nagpapakita sa akin yung letter V. So, I don't know kung yung name mo ba ay may letter V. Yan, letter V. Or yung person mo. So, letter V as in victory. So, buong pangalan ha, including yung iyong apelido, yung middle initial. So, yeah, kung wala, okay lang, wag ipilit, of course. Wag ipilit. As long na nakaka-relate ka sa reading. So, this person is very, you know, the Magician kasi is someone who is hindi nagiging open Hindi nagiging open. Like, may mga drama na nangyayari sa buhay niya ngayon. And I feel like hindi siya nagiging open regarding doon. Or pwedeng once inopen niya sa'yo and then yung iba pwedeng hindi naman ino-open at all. The Five of Swords is here. So, yeah, a lot of problema, pagbabago, changes, a lot of karma. Sabihin na natin, ang nangyayari sa, okay, may naamoy akong dahon. I'm not sure if it's naririnig mo yata yung pagsinghot ko. But I can smell dahon. Okay. Or, ano dito? Bayabas. So, this could be a reading. So, hindi ko alam kung nasa kaharap ka ba ng halamanan ngayon or what, or malapit lang sa'yo, or nagdidili ka halaman, or kumakain ka ng bayabas. Which is, I don't know kung ito ba ay, hindi kasi ako magaling sa mga ganyan-ganyan, yung mga pagkain or what. Hindi ko alam kung panahon ng bayabas ngayon, or kung may bayabas ba ngayon. But anyway, let's get back to the reading. Naamoy ko lang bigla. Ten of Cups is here. So, pwedeng yung, etong person to is having problems with regards sa kanyang family. And family, because the Ten of Cups is talking about family. And the Three of Cups, punong-puno ng pagbabalat kayo itong person na ito. Nakikita ko dito that this card is showing me two masks here. Dalawang mask. It's like a masquerade, diba? And when you use mask, pag gumamit ka kasi ng mask, you're hiding something. Behind that mask, I'm seeing a person who is guilty of something. No, guilty siya. Or, yun nga, this person is having nightmares. Pero, in real life, nagigets mo. Pwedeng yung mga kinakatakutan niya na mangyari in the past is nangyari na ngayon or nangyayari ngayon sa buhay niya na parang, kaya hindi niya ino-open ang kanyang book or hindi niya binubuksan ang kanyang buhay. Kahit hindi sa iyo pwedeng sa pamilya niya or
yung sa relatives niya, pwedeng hindi niya binubuksan yung buhay niya ngayon kasi ayaw niyang makita nila or mo na ganito buhay niya, ganito sitwasyon niya, hindi siya okay. This person is, nakakita kasi ako ng slave like, hindi siya makaalis sa situation, pwedeng may mga pinagdadaanan siya ngayon. Anyway, let's go back to your energy muna, ha? Ano yung meron dito kay Earth sign? Tell me more about Earth sign, please. Messages for Earth sign. Page of Cups is here. Guys, I'm seeing a surprise, or I'm seeing a baby. It's a very beautiful kind of energy. It's a baby. Okay? And kung kailangan mo ng messages regarding a baby, the Knight of Wands and the Knight of Cups is here, and the Page of Cups. Also at the bottom of the deck is the Empress. So some of you, there's not only one, I can see two, dalawa, na pwedeng baby na paparating. Not necessarily sa'yo. Yung iba sa inyo, you could be pregnant with twins, or papalapit na yung pagiging buntis mo, no? If you're a woman, or there's a message here na pwedeng may dalawang baby na paparating sa buhay mo, and magiging malaki yung contribution mo dito sa mga baby na ito. Like maybe malapit na kamag-anak mo sila, or maybe a baby of your friend na, magiging malaki yung contribution mo sa kanila. Yung hindi lang sila basta baby, but you are someone na, kumbaga lalaki itong batang ito na nandyan ka sa tabi, or nandyan ka sa buhay nila. So, medyo magiging malaki yung role mo pagdating dito. So, I can see a very beautiful message here. So, I feel like some of you, you're worried. So, nag-aalala ka. Maybe regarding a baby or something. Or maybe nag-aalala ka kung dapat ko bang gawin to or what. Tell me about this, please. Spirit guys, with the Page of Cups, please. Oh, guys. Oh, wow. Ayan, tatlo na yung knights na nakita natin. There's Knight of Coins, Knight of Cups, and Knight of Wands. Some of you, I can see na may mga actions kang iti-take. And I can see na yung iba sa inyo pwedeng may mga gagawain ka na wherein pagsasabay-sabayin mo. No? Maybe for some of you, hindi mo kailangan mag-alala kung ano tong dapat mong tahakin. Kasi kung tatahakin mo man siya, magagawa mo siyang tahakin ng sabay-sabay. Okay? You do have here the Knight of Cups. Yung iba, the King of Cups. I feel like you are going to manage something na nakikita natin. Gusto mo to. You love this. And definitely, ilalaban mo. Okay? And I feel like yung iba sa inyo, hindi mo kailangan mangamba, because kahit hindi mo maintindihan yung isang bagay or isang sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon, definitely it is, you will feel the growth, no? After this, pagkatapos mong gawain itong mga bagay na ito, sabay-sabay mo yung gagawin mararamdaman mo yung growth. Yung iba sa inyo, if you do have, if you do have other sources of income, yan, yung iba sa inyo, pwedeng pagsasabay-sabayin mo yan. Or if you're working student, so nakikita natin, pagsasabayin mo yan, maybe career and pag-aaral. So, may mga ganun tayo nakikita. May mga bagay kang pagsasabay-sabayin, pero nakikita natin, some of you, you need money. Kailangan mo ng pera. But, the world is here. Like, the world is going to give you whatever you need. Kung ano yung kailangan mo. Basta kailangan mo lang mag-take ng risk. Kailangan mo, I can see this, there's a full
sa gitna ng world na ito. And the world is like showing to me as the universe will give you whatever you need. Nandito yung sa paligid mo, no? This is the world. And as you can see, there's this leaves here, clouds, fire, and water. So, yun ay mga elements actually. The earth, the fire, water, and air element. So, anong ibig sabihin nun? Pwedeng, kung ano yung kailangan mo. Kailangan mo nito, kailangan mo yan, kung ano yung mga kailangan mo ngayon, na inisip mo kailangan mo. Universe na magbibigay sa'yo, kailangan mo lang mag-take ng risk. You need to be the fool here. Kailangan mo lang maging the fool. And yung iba sa inyo, if you need to, mag-invest or maglabas ng pera, just do it. Just do it. Just do that. Kasi may mga babalik. Maraming babalik. Maraming dadating. And I feel like the temperance is here. So, like the universe is, remember na sinabi ko sa'yo may surprise sa'yo. I feel like itatalaga ka nila. So, anong ibig sabihin nun? Some of you, I can see power. Some of you, I can see fame. Some of you, itatalaga ka nila for something big dito. Like, you have a role dito sa mundo. Hindi ka basta nabuhay para magparami or what. It's like you have a purpose. And the universe is like, nakita nila, no, na you are already ready. Bakit? Kasi ang dami mo nang pinagdaanan sa mundo, pinagdaanan sa buhay mo, na lesson na kailangan mong matutunan. And that you have, and maybe some of you natutunan mong i-embrace or tanggapin yung iyong power, natutunan mong tanggapin kung anong role mo dito sa buhay na to. Well, actually, I can see seven horses right now. Alam mo yung 7 horses? Well, sa feng shui kasi it's luck. It's luck. No, it's lucky sign. Sa ngayon nakita ko ng 7 horses, which is a lucky sign for you. Which is swerte na paparating para sa'yo. So sabi ko nga, pwede siyang maging anything eh. Power, fame, money, a lot of abundance. And I don't know if you do believe in feng shui. Actually, kasi syempre may mga iba-ibang nanonood sa akin ngayon. Hindi ko alam kung anong relihiyon mo or what. But a lot of feng shui materials ang nakikita ko ngayon. Okay? Dito sa aking vision. And nagpapakita siya as mga element sa feng shui. I can see lucky tree or yung money tree na tinatawag sa feng shui, And I can see 7 horses, which is yun yung 7 horses na isinasabit sa wall, like maybe a painting. Ayan. And lahat sila tumatakbo, papalapit sa'yo. So, yun ay mga lucky signs. So, I don't know if you do believe in feng shui, but definitely, yung feng shui mo ay nagwo-work para sa'yo. If you do believe in feng shui, you have feng shui materials or what na ginagamit, it is really working right now. Okay? And I'm seeing luck na paparating sa'yo. May nagpapakita pa sa akin pero hindi ko na masyado maintindihan. Mamaya maglilinaw-linaw ng konti yung image na yun. It's, yeah, later. Kasi, hindi siya sa crystals. Actually, may mga crystal ako sa harapan. Baka sa mga bago sa inyo, hindi nyo alam. May mga crystal ako sa harapan. Minsan dyan nagpapakita yung mga image. But, ngayon iba. Sa dingding ko siya nakikita. Sa mga dingding dito sa wall ng aking room. So, mamaya, malalaman ko kung anong ibig sabihin ito. So,
Balik tayo sa person mo. Ano gusto mangyari nito person na ito? Or what will happen? Ito na lang. Kasi hindi yun yung message na kailangan nating itanong. Nakikita ko ano yung gagawin niya in the near future sa connection na ito. Napakabagal, napakatagal ng person na ito. This person is really, very, maybe a person na pinag-iisipan niya mabuti kung anong dapat niyang gawain. Very slow kind of energy. Kasi in the near future, actually, wala tayong nakikitang ginagawa niya, But, ang nakikita natin, wala siyang gagawin with the hanged man. Wala siyang gagawin. Hindi ko alam kung may kamay ba sa tabi mo. Like, kamay, maybe nakahiga ka, may katabi ka, may kamay. Ganon. Or, maybe nasa table ka, and then may katabi kang may kamay. Ganon. Hindi yan ang ibig sabihin. I mean, may nakapatong ng kamay sa tabi mo sa table. So, okay lang kahit wala. Okay. Ang nakikita ko dito sa person na ito, nagpakita naman sa akin, sa wall ulit, is, ano tawag dito? Hyenas. Kung sa'yo, napakaganda yung mga nagpapakita sa akin. It's like, mga pampaswerte. Ang nagpapakita sa person mo is like a hyena. Ano ba yung hyena? Kung titingnan mo yung hayop na hyena, yun yung sa Lion King, yung hyena. Sila yung tagakain ng tira ng lion. Or nakikipag-agawan sa kinakain ng lion. Parang ganon. Yun yung mga hyenas. And, yan, tagakain ng tira. So, I feel like this person is waiting in the near future na kung ano yung matitira sa kanya. Kung ano yung ititira mo sa kanya, or if you are already in a relationship, kung ano yung matitira sa kanya. Nagigets mo? Maaring sa ngayon may nagmamay-ari pa sa'yo. Sabihin na natin ganun. Yung iba ganun eh. Or maybe ngayon, kung hindi man tao yon, maybe a situation ngayon na kinalalagyan mo. Tapos, in the future, kung ano yung dadating sa kanya, kung ano kang dumating sa kanya, I feel like tatanggapin niya. Like, wala akong choice. Ito yung natira sa akin. Pero itong person na to is like, kasalanan naman kasi niya, hindi siya nagpabilis-bilis, 'di ba? Nagpatagal-tagal siya. So, ano nangyari, 'di ba? Masyado siyang isip ng isip eh. Like, this person wants to have a relationship with you. Gusto niya ng relasyon. So, in the future, naghihintay siya na magkaroon kayo ng relasyon nang wala siyang ginagawa. You know what I mean? Hindi siya para mag-take ng actions. Kasi, hindi siya takot. Hindi takot ang nararamdaman ko, but rather, tamad. Tamad makipag-communicate, connect. Alam mo yon. So, in the future, this person is like, hindi ako nakakita ng movement, pero nakikita natin na, oh, what's this? Wait lang, clarify ko. What's with the sun, please?
Nine of Swords, King of Swords. Oh, nakikita nga natin talaga na ang ikakasaya niya, masasayahan siya or matutuwa siya kung ikaw ay mawawala or sabihin na natin pinagsawaan. Kung ikaw ay may person na kakonect ngayon, mas malaking makakapagpasaya sa taong ito ay kung ikaw ay pagsasawaan ng person mo. Parang ganon. You know what I mean? Okay lang sa kanya kumain ng tira. Okay lang sa kanya maging tira-tira ka. Kasi tanggap niya kung ano yung meron sa'yo, kung ano yung, you know, don't get me wrong. Hindi ko sinasabing tira-tira ka talaga. Pero, the way I see this is, etong person na ito, ayaw niyang sumugod sa sitwasyon na alam niyang talo siya. You know what I mean? Maybe, like a hyena, kasi yun talaga yung malinaw na picture sa akin ngayon. Hindi siya pwedeng sumugod sa lion eh. Which is the lion could be the person that you're dealing with right now or yung sitwasyon mo ngayon masyadong matibay. The lion, nakikita yan sa card ng strength card which is the sign of Leo. Diba? You could be dealing with the Leo or what. Pero yung strength card kasi is like matibay na sitwasyon. Kung ano man yung sitwasyon mo na ngayon na something na matibay, ayaw naman niyang magpakita doon sa lion na yon, sa sitwasyon mo na yon, na alam niyang talo siya. So, itong person na to, naghihintay siya ng tira-tira. Kung ano matira sa kanya. Pero, tanggap niya yun. Tanggap niya yun. Gusto niya yun. Nandun na yung paghahangad niya, paglalaway niya, na gusto niya makuha ka, makarelasyon ka, etc. Pero wala siyang choice kundi maghintay sa ngayon. Nagigets mo na? Medyo malinaw na ba? Kanina kasi medyo hindi pa siya malinaw, no? Anyway, balik tayo sa surprise for you. Tell me about the surprise for Earth sign. Surprise part. Oh, wow. Wow. Two of Swords is here. And there's a High Priestess. The Fool. Wow. Page of Wands. Tree of Life. I feel like this is just an additional message. Kukunin ko to pero additional message. Hindi siya yung pinaka-message sa'yo. Tell me about the Page of Wands. The Queen of Cups. Ito, kunin natin to, ha. Wait lang. Ayusin ko lang. Yeah. Justice card, the Six of Wands. And yung surprise para sa'yo, I feel like ilalaban mo to eh. Ilalaban mo to. The Tree of Life, kahit hindi mo to maintindihan, nakikita natin ilalaban mo to. And sabi ko nga sa'yo, pwedeng yung surprise sa'yo, is pwedeng may kailangan ka munang tapusin or gawain. Okay? And I can see a very beautiful message here. May person na like acting as the Queen of Cups. This is a very feminine energy. Maybe a person na nagpapakita ng concern. A person na parang
pag kailangan mo siya, it's just a person na nandyan para sa'yo. Like, may reply agad dito sa taong to. Mararamdaman mo if itong person na ito is talagang concerned because andyan siya at talagang concern siya for you. And the number 3 is here. So, pwedeng during this 3 of Swords, no? Paghihirap, problema, pwedeng kung ano man itong, sabi ko nga sa'yo, surprise para sa'yo. Pwedeng duman ka muna sa paghihirap, problema, and the devil is here. Like, you cannot get out of the situation. Hindi ka basta-basta makakaalis sa isang situation. Pero I'm seeing a person na concerned sa'yo. Maybe kahit hindi siya nasa paligid mo, pero maybe nasa kachat mo, so pwedeng ganun. Kausap mo sa message. There's a person who is really concerned of you. No? And itong person na to will try to push you. Itatry ka niyang i-push. Na hindi, sige, kaya mo yan. Hindi ka man niya tutulungan. Hindi ko nakikitang tinutulungan ka niya. Pero yung mga words niya could help you na parang makampante kahit papano na gumawa ng pagbabago. Some of you pwedeng maramdaman mo na ikaw ay magalit dito sa taong to or maramdaman mo na parang hindi naman siya concerned or what. Pero this person is like hindi kanya umaarte siya as a coach Alam mo yun, like a coach. Hindi, kaya mo yan, ganyan. Di ba minsan, sa coach mo, no, sa mga nagte-training or nakaranas ng pagte-training or alam kung ano ang training, minsan may time na maiinis ka sa coach mo, ano ba yan, pinahihirapan ako, ano ba yan? Pero hindi ka mananalo kung hindi ka pahihirapan itong taong to Hindi mo makakamit yung goal mo kung hindi ka niya ipupush. 'Di ba? And there's this person na oo, masakit yung mga pinagdadaanan mo, pero ipupush ka nitong taong tong, hindi, kaya mo yan. 'Di ba? There's this person. Tinutulungan ka niya, hindi man financially, pero spiritually, ina-uplift niya yung spirit mo na hindi, kaya mo yan. So, there's a slow down kind of energy dito sa surprise na ito. Medyo nag-i-slow down. But, I'm feeling like kailangan mo lang mag-take ng risk. Okay? Kailangan mo lang mag-take ng risk. And, there's this victory with the 6 of Wands para sa'yo. Pag na-try mo nang i-balance emotions mo, etc., yung mga something na nagpahirap sa'yo, sila pala yung magiging, sila pala yung magpapalakas sa'yo. Ayun yan, nakikita natin. Yung surprise sa'yo is a very big victory. Yun talaga yung pinaka-surprise. Very big victory. Nakita tayo dito ng pagta-travel. Yeah, the 6 of Coins is here. Some of you, pwedeng may pagtulong sa kapwa kang gagawain and or kailangan gawain. The Palace of Cups. Yan. Nakakita tayo dito ng very beautiful environment. Yung iba sa inyo, you will be working na may kinalaman sa tubig or business regarding sa tubig. But tell me about this. I feel like someone is going to help you para ma-achieve yun. Yeah, could be a person who is younger than you with the Page of Swords. Tutulungan ka niya para ma-achieve mo ito. Tell me about this. Yeah, the 7 of Cups is here. So, the Emperor.
Meron kang mga bagay na i-create or i-build, but nakakita tayo ng mga taong tutulong sa'yo. This is like partnership. Nandun yung hesitation mo, hindi ka sure. Pero tanggalin mo yung hesitation. Queen of Coins, very promising. Maybe a family bond or family relationship. Yung iba mas tumitiba yung relationship with family. Ayun yung paparating sa'yo. Very beautiful. Okay, thank you for watching, guys. I love you all, and bye-bye.